Ulan nga ang panahon ngayon kaya naman kami ay maglalamierda. Dahil sinusulit nga niya ang bakasyon niya ngayon dito sa Pilipinas ay nag-aya nga siyang pumunta kami ngayon sa IKEA. Kung nga rin sana niyang makita si Diwata kaya nga lang umuulan. Naanan na nga lang namin si Diwata kaya lang hindi nga kami makababa dahil nga umuulan. May kasama nga kasi kaming bata kaya hindi rin kami nakababa. Kaya sinulya pa na nga lang niya yung pwesto ni Diwata kung ano bang meron dyan. Papalapit na nga kami sa IKEA ay sabi nga ng tita ko ay kumain nga muna kami dahil nga mapapalaban nga kami sa lakaran sa loob. Forward na nga, matapos nga kaming kumain ay agad nga kaming umalis. Papunta na nga kami ngayon sa mga oras na ito sa IKEA. Pupunta nga kayo na IKEA, suggest ko nga lang din sa inyo na agahan ninyo. Sa laki nga ng IKEA talaga namang kukulangin ng isang araw ninyo. Hindi nga rin kayo mamumroblema dito sa parking dahil nga napakalawak ng parking nila. Suggest ko na nga rin sa inyo kung saan kayo magpa-parking ay tandaan ninyo kung anong floor at number nga kayo nag-parking. Hindi nga rin namin alam na meron pala ditong restaurant. Sana dito na nga lang din daw kami kumain. Kahit nga Miyerkules ngayon ay napakaraming ng taong namimili ngayon dito sa IKEA. Maring dito dahil nga meron silang cart para sa mga bata. Kapag pumunta ka nga dito ay dapat nga nakakondisyon ng katawan mo dahil nga napakalaki at napakalawak ng lalakaran mo. Kahit nga ako dito sa sopa na nakita ko mga beshi. Tignan nyo nga 8,990 lang siya. Aesthetic na nga rin siya dahil pang 2-seaters lang siya. Ito nga ay bagay na bagay to sa bahay ko dahil nga maliit lang ang bahay ko kaya naman kasyang-kasya lang siya. Tingin na nga lang muna tayo dahil nga wala pa nga tayong budget para dyan. Nangaakit nga itong mga sopa na to dahil nga napakarami kang ang pagpipilian at saka tignan nyo naman ang mura-mura. Paratan nga rin silang upuan na pang outdoor. 3,290 nga lang ang isa. Sa mga kailangan nga ng tita ko kaya nga rin kami napunta dito ay itong mga box na transparent. Kung nga niya gustong bumili sa IKEA dahil nga subok na subok nga niya itong mga gamit dito sa IKEA. Ganda nga rin ng mga pang outdoor tables and chairs nga rin dito. Dami mo nga pagpipilian ay talaga namang malilito ka kung ano nga bibilhin mo. Naghahanap ka nga ng mga fake plants na pang indoor ay marami nga rin dito. Uwi nga rin kami dito sa mga ilaw at lampshade. Napakarami nga rin siyang pagpipilian at saka tignan nyo naman ang presyo o ang mura-mura. Sakit nga ang ulo mo dito dahil hindi mo nga alam kung anong pipiliin mo sa dami mo nga pagpipilian dahil tignan nyo naman ang gaganda nga ng mga design ng mga ilaw. Nakita nga ulit ng box sa transparent itong tita ko kaya ayan kumuha na nga siya ng 15 pieces. Anong pagka-plastic ng mga gamit dito dahil hindi nga siya amoy chemical. Sa texture pa nga lang ng pagka-plastic niya ay alam mong matibay. Kasi nga lang siya sa isang taon umuwi kaya marami siyang binili niyan dahil nga napapagod na nga siyang kapapagpag ng alikabok sa mga abubot niya. Nga daw muna niya ilalagay para nga pag uwi niya ay walang alikabok. Gandang-ganda nga ako dito sa mga organizer na to. Nga ng tita ko ay ito nga daw ang damitan nila sa Japan. Ihirapan nga kayong maghanap ng mga ratan na aesthetic na gagawin niyo sa bahay niyo ay pumunta nga kayo dito dahil nga marami nga ditong mga ratan na pagpipilian. Marami nga rin ditong mga pang office supplies na pagpipilian. Nagulat nga ako kung bakit biglang kinilig nga itong si Osman. Kita nga siya ng kamang pambata at tuwan-tuwa nga siya. Hindi nga niya napigilan na hindi humiga. Hindi ko nga itanggalin niya nga itong tsinelas niya at baka madumihan nga yung higaan. Bili nga rin sana itong tita ko ng pang-aesthetic na organizer kaya lang wala nang ang stock ng white. Kunin sana niya itong display kaya lang hindi daw pwedeng bilhin. Kita nga rin ako dito ng hand towel. Ang ganda nga ng hand towel nila ay talaga namang cotton na cotton. Feeling ko nga ang sarap netong kusutin. Meron nga rin sila ditong nakasale na hand towel, 90 pesos. Ang towel nga dito nila ay pwede nga pang sapin sa likod. Talagang nakakasipsip nga ng pawis. Yung texture nga niya ay cotton na cotton. Kita nga rin ako dito ng mga una na pang anti-stiff neck. Alam niyo bang mura nga rin siya dahil 400 pesos nga ang isa. Ika nga pagpipili ang unan dito at ang texture nga niya ay alam na alam kong magtatagal siya. Ito nga si Osman ay nakakita nga na naman ng higaan. Lapil nga na naman niya tong higaan kaya naman hindi na naman niyang napigilan na hindi humiga. Kita nga rin kami dito ng mga plato at mangkok. Kaya kayo makakapaniwala sa presyo. Ayan ang presyo niya. 70 pesos nga lang itong mangkok at 40 pesos nga lang itong plato. Sabi nga ng tita ko ay kumuha na nga ako ng plato na 12 pieces at dalawang mangkok. Ang sabi nga niya ay subok na subok nga daw niya ang quality niyan dahil nga ganyan din daw yung mga plato niya sa Japan. Forward na nga ay umakyat nga kami dito sa may third floor. So, sa third floor nga pala ng IKEA ay dito niya makikita yung mga showroom. Kita nga pala kayo dito ng iba't ibang style ng mga ayos ng bahay. Wala nga kayong interior designer sa mga bahay ninyo ay pumunta nga kayo dito para makakuha nga kayo ng ideya. So, ang tita ko ay sanay na sanay sa lakaran kaya ayan lagi nga kaming napag-iwanan. Dito nga sa third floor ng IKEA sa may showroom ay andito nga lahat ng mga gamit sa bahay. Sa mga pinunta nga namin dito ay yung kama. Bibili nga sana ng kama ang tita ko kaya nga lang wala nga siyang nagustuhan dito. Kaya nga nakakita nga dito si Osman ng salamin kaya hindi nga niya napigilan na mag-TikTok. Mahilig nga rin kayo sa mga gaming ay meron nga rin dito silang mga pang-gaming.
nga ng maigi nitong tita ko ang mga kama. Dahil itong kama nga talaga ang ipinunta nga namin dito. Hindi nga rin kamahalan ng mga kama dito, lalo na yung mga bed frame. Kaya nga lang talaga hindi nga niya nagustuhan yung mga texture. Hindi nga rin niya nagustuhan yung mga design dahil nga ganito na nga rin daw yung kama nila sa Japan. Ito nga si Osman ay humirit pa nga sa tita ko, nabilhan nga daw siya ng mga candy. Pag nga si Osman ang humihirit sa tita ko ay hindi nga nagdadalawang salita nga tong si Osman. Wala nga po sa damit, tsinelas at kung ano-ano pa nga pong kaartihan pagkain ay talaga namang spoiled na spoiled tong si Osman sa tita ko. Super thankful pa nga ako dito sa tita ko dahil nga kahit nga may anak at asawa na nga ako ay talaga namang nai-spoil nga kami sa kung ano nga kailangan namin. Lang pala ako kundi ang mga kapatid ko at ang mga pinsan ko ay talaga namang spoiled na spoiled sa kanya. Binanga kami dito sa loob ng IKEA kaya naman talagang aabutan nga kami ng traffic nito sa pag-uwi nga namin. Kaya naman pag pupunta nga kayo dito ay talaga namang agahan ninyo para nga hindi kayo abutan ng gabi. Nandito na lang. See you on my next vlog. Bye!